Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, Mabuhay ka ngayon na parang tatayo ka sa harap ng Diyos bukas. Pagbasa sa banal na ebanghelyo mula sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 3 kabanata. Mga lingkod ng Diyos. Sa katunayan, mga kapatid ko, hindi ko kayo makausap habang nakikipag-usap ako sa mga taong may espiritu. Kinailangan kong makipag-usap sa inyo na para kayong kabilang sa mundong ito, bilang mga bata sa pananampalatayang Kristiyano. Kinailangan ko kayong pakainin ng gatas, hindi solidong pagkain, dahil hindi kayo handa para dito. At kahit ngayon, hindi pa kayo handa para dito, dahil nabubuhay pa rin kayo gaya ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Kapag may paninibugho sa gitna ninyo at nag-aaway kayo sa isa't isa, hindi ba ito nagpapatunay na kayo ay kabilang sa sanlibutan ito, na namumuhay ayon sa mga pamantayan nito? Kapag sinabi ng isa sa inyo, susunod ako kay Pablo, at isa pa, susunod ako kay Apolos, hindi ba kayo kumikilos tulad ng mga makamundong tao? Pagkatapos ng lahat, sino si Apolos at sino si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos, kung saan kayo ay ginabayan upang maniwala. Ginagawa ng bawat isa sa amin ang gawaing ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ako ang nagtanim ng binhi, si Apolos ang nagdilig ng halaman, ngunit ang Diyos ang nagpatubo ng halaman. Hindi mahalaga kung sino man ang nagtanim at nagdilig. Ang Diyos ang mahalaga, dahil Siya ang nagpapatubo ng halaman. Walang pagkakaiba ang taong nagtanim at ang taong nagdilig. Gagantimpalaan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, sapagkat kami ay magkatuwang na gumagawa para sa Diyos, at kayo ay bukid ng Diyos. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Gamit ang regalong ibinigay sa akin ng Diyos, ginawa ko ang gawain ng isang dalubhasang tagapagtayo at inilatag ang pundasyon, at isa pang tao ang nagtatayo nito. Ngunit dapat mag-ingat ang bawat isa kung paano siya nagtatayo, sapagkat inilagay na ng Diyos si Hesukristo bilang ang nag-iisang pundasyon, at walang ibang pundasyon ang maaaring mailagay. Ang ilan ay gagamit ng ginto o pilak o mga mahalagang bato sa pagtatayo sa pundasyon. Ang iba ay gagamit ng kahoy o damo o dayami. At ang kalidad ng gawain ng bawat tao ay makikita kapag inilantad ito ng araw ni Kristo. Sapagkat sa araw na iyon ay ihahayag ng apoy ang gawa ng bawat isa. Susubukin ito ng apoy at may papakita ang tunay na kalidad nito. Kung ang itinayo sa pundasyon ay nakaligtas sa apoy, ang nagtayo ay makakatanggap ng gantimpala. Ngunit kung ang kanino may masunog, mawawala ito sa kanya. Ngunit siya mismo ay maliligtas na para bang siya ay nakatakas sa apoy. Tiyak na alam ninyo na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo.
Kaya't kung sinisira ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay sisirain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at kayo mismo ay kanyang templo. Walang sinuman ang dapat lokohin ang sarili. Kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya ay matalino ayon sa mga pamantayan ng mundong ito, dapat siyang maging isang hangal upang maging tunay na matalino. Sapagkat ang itinuturing ng mundong ito na karunungan ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Binitag ng Diyos ang marurunong sa kanilang katalinuhan. At sabi ng isa pang kasulatan, alam ng Panginoon na ang mga pag-iisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Walang sino man kung gayon ang dapat magyabang tungkol sa kung ano ang magagawa ng mga tao. Sa totoo lang, lahat ay pag-aari ninyo. Sina Pablo, Apolos at Pedro. Mundong ito, buhay at kamatayan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.